Binuksan ni Josuke ang papel nang lumabas dito ang baril at binaril siya bigla. Ang architect naman ay nabitag ni Rohan kaya nakita niya na ang likod nito pero wala namang kakaiba. Ngunit dahil dito ay nabuksan ang likod ng lalaki dahil may nakakita na ng kanyang likod. Nagtaka ang manga artist kung kagagawan ba ito ng isang stand nang makita na lumipat sa likod niya ang stand nito na isang sumpa. Natanggap ni Jotaro ang listahan ng mga nawawalang tao na baka sakaling maging clue upang mahanap nila ang bagong katauhan ng killer. Hindi matanggal ni Rohan ang sumpang stand sa likod niya at kahit tumakbo siya ay nanatili itong nakakapit sa kanyang likod at inuutusan pa siya nitong sunugin ang mga picture na maaaring magturo kung nasaan si Kira. Sinakal niya ito ngunit siya ang nasasaktan. Tumakbo siya muli kaso hindi niya talaga ito matakasan at ayaw pang matanggal kahit magsayaw siya ng cha-cha. Kaya nang may dumaan ay itinago niya ang kanyang likod upang di siya mamatay. Nahuli naman ni Josuke ang bala kaya hindi siya namatay. Hinihintay na ni Terunosuke na magkagat siya ng lips bilang tanda ng pagkatakot pero di ginawa ng bida. Nagpakita ang villain at naglabas pa ng ramen para patunayan na nasa loob rin ng papel si Koichi. Pero di natakot ang bida at pinagbantaan pa siya, kaso pag-atake ay nakatakas ito at inihagis ang kinalalagyan ni Koichi sa kalsada. Dahil dito ay nagpakita na ng pagkatakot si Josuke na siyang kondisyon upang maging mas malakas sa kanya si Enigma at tuluyan na siyang mahigop nito at sinubukan pang kumapit sa bakal ngunit nahigop na siya ng papel. Wala namang magawa si Fangami dahil ayaw niya ring mapahamak. Pero nakabalik si Josuke nang kumapit sa ni-restore na bakal at sinabing alam niyang bitag lang ang hinagis nitong papel sa kalsada pero sinubukan niya pa rin iligtas kung sakaling may 1% chance na nandoon nga si Koichi. Saka nagbanta at sinubukan pang tamaan si Enigma bago tuluyang hinigop. Nagbanta din si Terunosuke na ginagawa na ni Fangami ang paghawak sa baba na senyales na natatakot ito kaya kung gugustuhin ay mabilis niya lang din itong matatalo. Saka nilabas ang taxi mula sa papel na ginamit nito patungo sa Morio Grand Hotel dahil next target si Jotaro. Alam ni Rohan na nakunan niya na ng picture si Kira dahil pinapasunog sa kanya ng sumpa ang mga ito. Samantala nagpa siya si Fangami na iligtas si Josuke dahil natakot siya sa kaligtasan ng kanyang mga chicks kung mananatili sa Morio ang mga adik na sila Kira at Terunosuke. Biglang tumigil ang taxi at nawala ang tao sa loob nito. Nakita niya ang papel sa upuan pero nag-ingat siya dahil baka isa lang itong trap. Nakita niya rin ang isang papel sa pinto. Pero kahit alam niyang may trap doon ay binuksan pa rin nila kaya lumabas ang apoy na sinalag ni Highway Star. Inamoy niya muna ang isa pang papel nang lumabas ang mga scorpion na ikinagulat niya at lumabas din ang isang chemical. Alam niyang tinatakot lang siya nito upang mahuli rin siya ni Enigma kaya binuksan niya na ito at mula dito ay lumabas ang malaking shredder machine at hinihigop na ang kinaroroonan nila Josuke at ayaw pang ma-off kaya pinagsusuntok ngunit napakatibay. Pero dahil nagpakita na siya ng takot ay nailagay na siya nito sa papel. Ngunit dahil dito ay nakalabas si Highway Star at nakuha niya pa ang papel na kinaroroonan nila Josuke na sinalubong ng suntok ang mukha ng villain. Nakalabas na ng tuluyan ng dalawa kaya nagbanta si Terunosuke na pupunitan ng kinaroroonan ni Fangami ngunit nilagyan siya ng gravity ni Echo. Dahil nasa range na siya ni Josuke ay si Terunosuke naman ang labis na natakot kaya nagmakaawa ito ngunit unti-unti pang nilapit ng bida ang kamao. Saka pinagpupulbos ito ng walang awa tapos inilagay siya ng bida sa isang libro. Saka umuwi silang magkakasama sa taxi na ginamit ni Terunosuke. Patuloy ang pambabaliw ng sumpa kay Rohan kaya tumawag siya kay Koichi. Samantala patuloy ang pagkuha ni Hayato ng evidence sa ama upang ma-expose ito. Dumating si Koichi sa bahay ni Rohan kaya nagpatulong ang manga artist mula sa sumpang stand sa kanyang likod. Ngunit dahil sa weirdong kinikilos nito ay naisip ni Koichi na isa lang itong prank. At nang ipakita niya ang katawan ng architect na pinagmulan ng sumpa ay naisip ni Koichi na pinagtitripan lang siya kaya iniwan niya na si Rohan. Samantala kating-kati na si Kira namang biktima dahil napakabilis ng paghaba ng kanyang kuko na siyang tanda na magiging successful ang kanyang assassination. Nakuha ng nag-aaway na magjowa ang atensyon niya at nang itulak niya ang bag ay nagalit pa ang mga ito sa kanya. Nabunggo pa nila si Kira kaya nahulog ang malaking nail cutter. Kailangang magtungo ni Rohan sa Morio Grand Hotel nang di nakikita ang kanyang likod kaya todo effort siya. Ngunit kailangan niyang tumawid kaya tinutokso na siya ng sumpa. Pero nakaisip ng paraan si Rohan na tumalikod sa isang lalaki sa pagtawid kahit nakakahiya. Kaso tinukso ng sumpa ang lalaki para tumingin ito at makita ang likod ni Rohan. Ngunit ginamit pala nito si Heaven's Door upang di makalingon ang lalaki. Pero tinawag ng sumpa ang napakaraming mga hayop dahil mamamatay si Rohan kahit mga hayop lang ang makakita sa likod niya. Saka inutusan pa ang mga ito na umatake kaya ginamit niya si Heaven's Door ngunit napakarami ng mga ito mabuti ay dumating si Koichi para tulungan siya.
Sinubukan din ni Koichi na tanggalin ang sumpa sa likod ng manga artist subalit natatanggal din pati ang likod ng lalaki dahil wala talagang paraan para matanggal ito gamit ang puwersa kaya nabaliw si Rohan at pinakita na ang kanyang likod kaya tumingin ang sumpa sa likod kung nasaan si Koichi pero nagtungo pala sila sa Middle Realm kung saan bawal kang lumingon sa likod dahil dito ay kinuha ng mga kamay ang sumpa at nilagyan pa niya ito ng rules na masusunog sa impyerno sa katuluyan na itong kinuha patungo sa mundo ng mga patay. Nang makabalik sila ay nakita ni Rimi ang mga picture at nakuha nila Kosako at Hayato ang kanyang atensyon. Pag-uwi ng magjowa sa apartment ay sumunod si Kira na agad na pinasabog ang lalaki sa harap ng nabiglang dalaga. Tinakot niya pa ito at pilit niyang tinanong ang pangalan ng biktima. At kahit mabaliw-baliw na sa nangyayari ang dalaga ay binigay pa niya dito ang nail cutter pati ang tenga ng jowa niya bilang mga palamuti. Sa katuluyan niyang pinaglaho ang katawan nito upang maitago niya ang kamay na gagawin niyang jowa. Pero nakuhaan siya ni Hayato sa kamera nito. Kaso nakita naman siya ng killer kaya natakot na baka nakakuha ito ng ebidensya samantala nakasalubong na nito si Jotaro. Nakarating siya sa pinangyarihan ng krimen at nalaman niya na nagsisimula na naman si Kira sa pambibiktima. Samantala hinahanap ni Kira ang kamera ni Hayato upang di siya mapahamak. Kinakabahan naman ang bata dahil alam niyang isang killer ang kasama nila sa bahay at dala niya rin ng footage na siguradong hinahanap na nito. Tapos pumasok pa ito at nagpanggap na nais siyang samahan maligo. Kaya sobrang kabado siya habang sinasabon siya nito. Tinanong din ni Kira kung anong ginagawa niya sa apartment area kaya nahuli na siya nito at tuluyan na siyang tatapusin. Ngunit nagbanta ang bata at sinabing naka-record sila ngayon at ipagkakalat na isa siyang killer kung sasaktan siya nito. Dahil naging interesado sila Rimi sa Kawajiri family ay nagmadali ang matanda na sabihan ng kanyang anak. Hinanap ni Shinobu si Hayato ngunit si Kosako lang ang nakita dahil pinatay na nito ang anak. Magsisimula na rin sa pag-iimbestiga sila Josuke kay Hayato. Samantala pag-alis ng asawa ay naalala ni Kira ang ginawa niyang pagtapos kay Hayato. Kaya nagbabala ang ama na maghihinala sila Josuke kung mabalitaan na nawawala si Hayato. Kaya sinabihan niya ang anak na umalis na lang sa Moryo ngunit ayaw itong gawin ni Kira. Bigla namang tumusok ang arrow na dala ng matanda kay Kira hanggang sa umabot sa kanyang leeg. Ngunit kinabukasan ay nakapagtatakang nakaligtas si Hayato at dala niya ang footage. Nag-iisip ang bata kung paano mai-expose na isa na lang impostor ang nagpapanggap na ama. Nagtataka din ang matanda kung ba't tila di na nag-aalala si Kira. At naalala ang sinabi nito kagabi na nakakuha na daw ito ng bagong ability. Naubo ang news anchor at may tumawag sa telepono. Tapos nadulas ang ina kaya nabasag ang favorite niyang T-set. Saka sinagot ni Kira ang telepono pero wrong number lang. At sa harap ni Hayato ay hinalikan pa ng impostor ang kanyang ina. Akala niya ay umalis na si Kira ngunit iniabot pa nito ang kanyang sombrero. Saka sinabing wala nang makakapigil sa kanya dahil sa bago niyang ability kaya di na siya nababahala kay Hayato. Dahil dito ay napaisip ang bata kung paano sila makakaligtas ng kanyang ina. Nakita siya ni Rohan na tinanong kung ba't nag-iispiya siya sa sariling ama at bigla siyang ginamitan ng stand upang malaman ang katotohanan. Ngunit nabasa niya ang warning at mga prediction sa paligid na totoo ngang nangyari tulad ng matandang bukas ang zipper na pinagtawanan at pati ang pag-ulan. Saka nabasa niya na rin na ang ama ni Hayato ay nagpapanggap lang dahil ito talaga si Kira. Subalit dahil sa bagong ability ni Kira na bites the dust ay nakapasok si Killer Queen sa kanyang mata at tuluyan siyang tinapos nito. Dahil ang bagong ability ni Kira ay mapapasabog niya ang lahat ng magtatanong kay Hayato tungkol sa kanya gamit ang ability na bite the dust. Kaya ang pag-asa na lang ni Rohan ay ang dumating sila Koichi upang masabi niya kung sino ang killer, ngunit tuluyan na siyang tinapos nito at nagising si Hayato sa kanyang kwarto dahil kusa nitong na-activate ang reverse time mula sa bite the dust. Habang nasa sala ay napansin ng bata na nagkaroon ng deja vu, kaya nalaman niyang matatapon ng T-set ng ina. Nalaman ni Kira na may napasabog si Hayato at naibalik niya ang oras subconsciously pero alam ng killer na kusa siyang pinoprotektahan ng bago niyang bite the dust ability na inilagay kay Hayato. Nagamit na rin daw ito ni Kira nang ibinalik niya ang oras kaya muling nabuhay si Hayato na pinatay niya na kagabi. Saka nagbanta si Kira na kung magsusumbong siya sa kahit na sino ay mapapahamak lang ang mapagsusumbungan niya. Hahalikan na naman sana ni Kira ang kanyang ina kaya tinapon niya ang T-set upang di ito matuloy. Alam niyang hinihintay siya ni Kira sa pinto kaya sa bintana na lang siya dumaan upang subukang makagawa ng paraan. Pero bawal niyang kausapin si Rohan dahil mapapatay niya lang ito. Ngunit bigla siyang ginawang manga at naulit ang mga nangyari. Saka nakita na rin siya ni Kira. Giit ni Kira na hindi niya maiiwasan ang mga dapat mangyari. Kaya nais daw makita ng killer kung paano mamamatay si Rohan na tunay ngang sumabog kahit di pa nito nakakausap si Hayato. Labis namang nalungkot si Rimi nang makita na nabiktima na rin si Rohan. Maaari daw ma-deactivate ni Kira ang bite the dust upang wala ng chance na maulit ang umaga pero di niya pa daw gagawin dahil nais niyang mapatay rin muna sila Josuke.
Dumating si Koichi na nagtanong ng oras dahil hinihintay niya na daw si Rohan at kasama pa nito si Jotaro. Dumating din sila Josuke kaya nabahala si Hayato na mapatay niya rin ang mga ito kung tanungin siya tungkol kay Kira. Nagsimula nang magtanong si Jotaro kaya sinabi niyang nagno-nosebleed siya para makauwi na. Pero pinagaling siya ni Josuke saka pinakita din ng picture kaya pinigilan niya itong magtanong. Ayaw niyang aksidenteng mapatay sila Josuke dahil sila lang ang makakatalo kay Kira kaya mas gugustuhin niyang tapusin ang sariling buhay. At nang tignan siya ni Jotaro ay pinipigilan pala siya ni Killer Queen na gawin ito. Inatake naman nila kaagad ang stand ni Kira subalit nakapasok na ito sa kanilang mga mata kaya sumabog na silang lahat sa harap ni Hayato at na-trigger niya na naman ang reverse time sa kagustuhang di ito mangyari. Napaiyak na lang siya dahil naisip na wala nang makakatalo kay Kira. Ngunit walang magagawa ang kanyang pag-iyak kaya nagpasya siyang gamitin ang halamang pusa laban sa killer. Sinubukan niya ito at nalaman na nagigising ito dahil sa sikat ng araw. At habang nasa sala ay naisip na kailangan niyang makalapit mamaya kay Kira upang tamaan ito ng halapusa. Sinubukan niya rin na baguhin ang mga nangyari tulad ng pagsagot sa telepono at pagsabi sa ina na bigyan ng kape ang ama saka nabasag ang tiset. Tapos siya na rin ang humalik sa ina saka siya umalis. Nauna siya sa lugar ngunit nabuksan na naman ang kanyang mukha at muling umulan. Nang makita niyang nandoon na ang killer ngunit nagtatago ito kaya di niya matatamaan. Nagiging maingat din si Kira dahil kakaiba ang kinikilos ni Hayato. Ngunit nang lumabas siya ng konti ay tinira na siya nito ng halapusa na tagumpay na tinamaan nito. Ngunit sinapak siya dahil nakaligtas pala ito dahil nang matapan ng tsaa ay nilagay sa bulsa ang relo kaya nagsilbi itong armor kaya kinabahan si Hayato dahil malapit nang mamatay si Rohan. Naisip ni Kira na malamang ay ilang beses nang na-activate ni Hayato ang reverse time dahil tila kabisado na nito ang mangyayari. Ngunit nang sinabi ni Kira ang sariling pangalan ay narinig ito ng dumating na Josuke kaya di ito maaapektuhan ng Bite the Dust dahil di naman nanggaling kay Hayato ang impormasyon. Nang dumating din si Okuyasu ay tumakas na ito kaya sinuntok na siya ni Josuke. At nang pinagsusuntok ay napilitan itong gamitin si Killer Queen. At dahil lumagpas na sa 8:30 AM kung kailan namatay si Rohan ay nabago niya na ang tadhana. Naisip ni Josuke na tila kakaibang pagkakataon na dumating siya habang sinasabi ni Kira ang pangalan nito. Ngunit ipinangako ni Kira na di naman siya natatakot at ayaw niya lang ng stress. Inihanda nila ang mga stand at nagsabayan sa mga atake sila Crazy Diamond at Killer Queen at sa kanilang labanan ay napatalsik niya ito sa pader. Pero muntik na nitong madampian at mapasabog si Josuke kundi lang siya tinulungan ni Okuyasu. Nawawala ang cat plant na dinala ni Hayato sa katinamaan ng air bullet si Okuyasu dahil nilagay pala ito ng killer sa kanyang stand upang maging long range ang bomba niya. Samantala sa malayo ay di pa rin alam nila Jotaro na nakikipaglaban na sila. Kailangan niyang ma-heal si Okuyasu pero pinigilan ni Kira. Saka umatake na naman ito ng air bubble na di nakikita ni Josuke. Kaya ginawa niyang shield ang lupa upang masalag ang pagsabog. Pero muli itong umatake kaya inulit niya ang shield pero sumuot ito sa bitak at sumabog ito sa kanyang harapan. Muli itong tumira pero sinalubong pa ng bida pero di pinasabog dahil natatakot din na madamay si Kira sa pagsabog nito. Ngunit nagbabala si Hayato na isa ng bomba si Okuyasu dahil nakita niyang ngumiti ang killer. Kaya nais daw malaman ng killer kung susubukan pa rin itong pagalingin ng bida kahit siya ang mamatay sa pagsabog. Hahawakan niya na sana si Okuyasu pero sinabi ni Hayato na isa ng bomba si Okuyasu dahil sa katunayan na di na umaatake si Kira dahil isang bomba lang ang nagagawa nito. Pero bago ito mapasabog ni Kira ay hinawakan ito ni Hayato upang siya ang sumabog, ngunit agad siyang ni-restore ni Josuke bago siya mamatay kaya natanggal na nila ang bomba kay Okuyasu at pinagaling niya na ito. Ngunit inatake na naman sila ni Kira gamit ang halapusi pero mahihirapan na siyang umilag dahil sa pinsala at ayaw pang magising ni Okuyasu kaya malapit na sa kanila ang air bullet. Ngunit tinamaan ito ng bida gamit ang sarili niyang dugo at nasugatan niya rin ang killer. Kaso sasabog pa rin ang air bubble ngunit naka-atras sila Josuke mula sa pagsabog. Dahil ni-restore pala niya ang debris na nasa balikat niya pa patungo sa sahig. Ngunit sa kabila nito ay di niya iniwan si Okuyasu kahit sinasabi na ni Hayato na wala na ito. Tumawag naman si Kira sa office upang sabihin na medyo malilate lang siya ngayon. Pero tinapon ang mga gamit dahil sa nakakainis na trabaho. Iniiwasan niyang makipagmano-mano kay Josuke dahil mas malakas si Crazy Diamond. Nagalit ang isang lalaki dahil pinagkamalan siyang magnanakaw ng underwear ng kanyang crush. Pero nang makakita ito ng Ponzo ay natuwa rin siya dahil manyak din pala siya pero sumabog siya dahil trap lang ito ni Kira. Di magamit ni Hayato ang telepono. Ayaw na talagang magising ni Okuyasu kaya ipinangako ng bida na di niya titigilan ang katawan ng killer hanggang magkalasog-lasog. Nag-ingat sila sa pag-atake ng killer ngunit lumusot sa crack ang air bullet patungo sa bida. Tinapon niya ang ashtray upang makita ang air bullet at sinusundan pa rin ito si Josuke kaya nakakapagtaka kung paano sila nito nakikita.
Nakita ni Hayato na malayo sa kanila ang killer ngunit umatake si Josuke patungo dito, kaso nasabugan na rin siya ng air bullet. Nasalag naman ng killer ang atake niya at balak ng tapusin ni Kira ang sugatan na Josuke. Ngunit gamit ang kapangyarihan ay napabalik niya patungo kay Kira ang projectile dahil sa dugo nito, kaya tuluyan itong tinamaan sa puso. Napagtanto ni Kira na ginamit ni Josuke ang kanyang dugo para mapabalik ang atake. Nang makita niyang may hawak itong radyo ngunit umatake na naman ito ng mapanganib na air bullet kaya umatake na rin si Josuke ng pangwakas na atake. Bago dumating ang air bullet ay sinunog ni Josuke ang damit ni Hayato dahil nandoon pala ang ama nitong multo na nagbibigay ng direksyon gamit ang walkie-talkie. Ngunit nandoon na ang napakalaking air bullet kaya nagbigay ng peking direksyon si Josuke upang sundan ng air bullet ni Kira ang sariling ama hanggang sa sumabog. Subalit nalaman ng killer na hindi si Josuke ang napasabog niya hanggang sa tamaan ito ng atake na pinakawalan ng bida. At ubos lakas na lumabas ang bida upang tuluyang bugbugin ng killer, ngunit nag-alala si Hayato dahil matindi na rin ang pinsala ni Josuke. Sa kabila nito ay nasolid niya sa mukha si Killer Queen, na sinubukan pang lumaban ngunit tuluyan na siyang pinagbubugbog ni Josuke gamit si Crazy Diamond. Kaso napigilan ng air bubble ang kanyang mga suntok dahil sa halapusa, saka ginawang bomba ang bula upang sumabog ang bida na wala ng lakas para umilag. Ngunit bigla siyang iniligtas ni Okuyasu na nagising na rin sa pagkakatulog at pinaglaho ang air bullet. Napag-alaman na namatay na pala talaga si Okuyasu pero pinabalik daw siya ng kuya at di naman maitago ang saya ni Josuke. Di makapaniwala ang killer sa nangyayari na balak na naman umatake pero kinuha ni Okuyasu ang cat plant sa kanya. Tapos nakita pa siya nila Koichi kaya wala na siyang takas at meron pang mga bumbero dahil sa sunog kaya nababaliw na ang killer. Lumapit ang nurse para asikasuhin ang akala niyang biktima ng pagsabog kaya kinabahan silang baka pasabugin ito ni Kira. Pero sinabi ng bida na papagalingan niya lang agad ang nurse. Kaya sinabi ni Hayato na may tinatago pa itong bagong kakayahan na pabalikin ng oras upang di siya ma-corner. Naging manyak si Kira sa kamay ng nagtatakang nurse. At kinwento na nagsimula ang hand fetish niya noong makita niya ang kamay ni Mona Lisa. Nakita na sa mata ng nurse ang refleksyon ni Killer Queen kaya natakot si Hayato na gamitin ito ang Bite the Dust. Kaya sumugod na sila ngunit matindi ang pinsala ni Josuke. Hinamon din ni Kira si Jotaro kung magagawa ng stop time na pigilan siya. Saka pinindot na nito ang trigger kaya sumabog ang babae at na-activate niya ang Bite the Dust na nagpabalik ng oras kung saan wala pa siyang pinsala kaya naisip niyang wala na talagang makakatalo sa kanya. Ngunit di niya alam na nasa gitna na siya ng dimensyon ng mga buhay at mga patay kaya nakita niya si Rimi. Pero di natakot si Kira at pinagbantaan niya pa si Rimi kaya pinakita ng dalaga na namatay na siya kaya di makapaniwala ang killer. Saka pinakita ang tunay na nangyari na napigilan pala siya ng gravity ni Echo saka pinatigil ni Jotaro ang oras. Kaya pinagsusuntok siya ni Star Platinum nang walang pag-aalinlangan na siyang tumapos at nagpatalsik sa kanya tapos nagulungan pa siya ng ambulance dahil di alam na nandoon na siya. Nalaman ni Kira ang tunay na nangyari saka pinakita ni Rimi ang sugat na ginawa nito sa kanya. Ngunit alam ni Kira na pinapalingon lang siya nito sa likod dahil may nalalaman pala ito sa lugar kaya si Rimi ang pinipilit niyang lumingon sa likod. Pero pinaghandaan na pala ito ng dalaga kaya lumabas ang aso at aksidente siyang nakatingin sa bandang likod kaya walang laban siyang kinuha ng mga kamay patungo sa mundo ng mga patay upang pahirapan. Dahil dito ay natapos na rin ang matagal na misyon ni Rimi pero nalulungkot si Koichi na aalis na siya. Nagpanggap pa si Rohan pero ang totoo ay nalulungkot rin siya dahil nalaman niyang ito pala ang nagligtas sa kanyang buhay. Saka dumating ang lahat ng mga kaibigan at sama-sama nilang tinignan na magpaalam ang mabuting multo dahil natapos na ang misyon nito sa lupa. Pagsapit ng gabi ay naghihintay pa rin ang ina sa asawa nito dahil wala siyang alam sa mga nangyari kaya napaiyak na lang si Hayato. Bagamat napatay na ang killer ay nag-iwan naman ito ng kalungkutan sa lahat ng mga pamilyang naiwan ng mga naging biktima nito na kailanman ay di na maibabalik. Samantala umalis na rin sila Jotaro at Joseph. Sinabi ni Joseph na nilagay niya sa wallet ang picture ni Tomoko na binigay ni Josuke. Kaya ginamit ng anak ang powers upang makuha ang wallet nito dahil nasa kanya pala ang kaputol ng picture ngunit tanggap na rin nila ang pagiging tuso nito. Sila na rin ang nag-alaga ng invisible baby at naging magjowa na talaga sila Koichi at Yukako, tapos naging alaga ni Okuyasu ang halamang pusa. Naging suki naman sila Fangami sa resto ni Tonyo. Tapos nagkagulangan pa ang dalawang magulang na sila Kabayoshi at Hasamada. At si Rohan ay nagpatuloy pa rin sa hobby niya. Si Kane Daichi ay nanirahan pa rin sa tore at kasama niya na ngayon si Makita Kazo. Saka naging magtatropa pa rin sila Okuyasu, Koichi at Josuke.